ฮะอะไรวะ สีก็ยังงงเลยอ่ะ เกินไป ไอซิโกเขาลูก อะไรอ่ะ อย่าบอกนะว่าคาบ้านอ่ะ แล้วเราตอบดีมาก เอาไงเนี่ย เฮ้ย อะไรอ่ะ เราตอบดีมาก เราตอบดีกว่าเม็ก กอด ซิ ทุก โก คนตรงนี้เลยอ่ะ ดีกว่าเดนมาร์กอีก อะไร Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Sa vlog na ito is atin pong pag-uusapan kung sino nga ba talaga ang tunay na Queen of Asia. At atin rin pong pag-uusapan itong sinasabi ng mga taga-Thailand na narab daw sila. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. So doon po sa ating mga previous video ay napag-usapan na po natin ilang beses itong si Opal, itong pambato ng Team Thailand. At nakapasok nga siya sa top 30, top 12 hanggang sa top 5. Okay, so ngayon ay nagtapos siya bilang third runner-up dito sa Miss Universe 2024. At nung after nung coronation and then dineclare na po nila at in-announce nila sino yung mga Continental Queens. Okay, so itong si Chelsea Manalo ang nanalo bilang Miss Universe Asia. So akala natin is tapos na at nakapag-move on ng lahat. But ngayon pala mga kapolitika is meron palang issue itong mga taga-Thailand dito sa ating kandidata na si Chelsea Manalo. So ano-ano ba yung mga issue ngayon ng Thailand? So unang-una daw is narab daw sila doon sa crown kasi nakita naman natin doon na medyo maganda yung pagkasagot ni Opal doon sa final Q&A. Kasi ang sinasabi ng baka rehearse daw yung sagot ni Opal kasi sobrang straightforward at hindi siya nag-rattle. So ang sinasabi ng iba ay baka daw na-rehearse yung sagot. And then yung pangalawang issue naman nila ngayon kasi hindi sila nanalo ng corona, which is na shock sila. And then ngayon naman ang pangalawang issue ng taga Thailand is narab daw sila dito sa Queen of Asia kasi bakit daw hindi binigay doon sa dito sa kandidata na umabot ng top 5, bakit daw binigay lang doon sa top 30. Okay, kasi yung sa tingin ko dito ay kasi yung diba, yung kaya hindi nakasampa si Chelsea Manalo sa top 12 ay ni-reserve siya dito sa dito sa Queen of Asia. Kasi nga mga kapolitika, itong gagamitin naman sila diba sa mga travel, sasama sila sa mga world tour. So basically itong si Chelsea Manalo kasi sa sinasabi ng natin ay marketable siya. So doon nga sa Mexico ay diba meron siya mga pictorials, naging siya, kinukuha siya ng mga sponsor. So from that alone is masasabi natin na hindi mahirap i-market itong si Chelsea Manalo, and at the same time marami rin siyang mga followers sa social media. Okay, which is kasi ang issue ng mga taga Thailand ngayon ay bakit hindi naman daw mukhang Asian itong si Chelsea Manalo. Ang sinasabi nila parang African daw, and bakit dalawa daw yung black doon sa Continental Queens, itong si Nigeria and then itong si Chelsea Manalo. So ang sinasabi nila hindi daw Asian look itong si Chelsea. Well, ang masasabi natin dito mga kapolitika ay diverse naman kasi ang Asian. Hindi lang naman pag sinasabing Asian is Japanese or Chinese look. Meron rin namang mga Indian, di ba, na maitim rin sila but part rin sila ng Asia. So hindi valid itong kinokontest ngayon ng mga taga Thailand at nako-confuse daw sila kung bakit daw itong si Opal na nakapasok sa top 5 ay hindi daw siya ang hinirang na Continental Queen. Kasi nga itong si Chelsea Manalo is pinili mismo ito ng CEO. Itong mga head mismo ang pumili dito sa ating kandidata para gawing Continental Queen or Miss Universe Asia. And ngayon kahit hindi nakapasok sa top 12 at top 5 kasi nga iisa lang sa kanila ni Opal ang mag-highlight doon sa ranking, and then ibigay rin dito kay Chelsea yung award na Miss Universe Asia, which is I think na mas maganda pakinggan kesa doon sa runner-up, to be honest mga kapolitika. So ngayon siguro maganda rin sa kanilang pandinig itong Miss Universe Asia na award, so dapat daw binigay doon kay Opal. Ang sinasabi ngayon ng mga taga Thailand na narab daw sila or ninakawan daw sila ng dito sa Miss Universe kasi hindi nakuha yung corona despite maganda yung naging sagot ni Opal. And then ngayon naman dito sa Miss Universe Asia is hindi na naman nila nakuha.
Okay? So, ang masasabi natin dito ay hindi naman kasi lahat din binabalance rin po yan ng Miss Universe. Hindi natin masasabi sa ngayon na pampalubag loob ito kasi talagang deserve naman ni Chelsea Manalo yung Miss Universe Asia. So, kahapon ang sinasabi natin ay pampalubag loob lang ito para sa mga Pinoy, but ngayon, ang masasabi ko yung aking personal opinion ay na-realize ko mga kapolitika na hindi ito pampalubag loob. Kumbaga, deserve talaga ni Chelsea Manalo itong award na Miss Universe Asia. At ang sabi pa nga doon ni Anja Carotatip ay sasama daw itong Continental Queens dito sa mga travel abroad. So, yun ang ating aabangan sa mga susunod na araw. But overall ay happy tayo dito sa naging journey ni Chelsea Manalo na kung saan malaking karangalan na po itong kasi titulo rin po yan mga kapolitika. Kung mag-a-apply ka ay ilalagay mo doon na ikaw yung Miss Universe Asia. So malaking bagay na po yun para dito sa ating kandidata sa kanyang resume, okay? So yun ang ating personal na masasabi dito na kung saan ang sinasabi ng mga taga Thailand na narab daw sila. Sa akin ay hindi po sila narab. Talagang deserve lang po talaga ni Chelsea Manalo ang Miss Universe Asia. At yung doon naman sa ranking ng Miss Universe ay talagang iba ang hinahanap, iba ang panlasa ng hinahanap ng Miss Universe sa ngayon. Okay? So mga kapolitika, ano ang inyong masasabi dito sa sinasabi ng mga taga Thailand na narab daw sila dito sa Miss Universe at the same time dito sa pa-award ng Miss Universe Asia? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.